O yan. Oy, shout out doon sa 92 viewers ha. Ayan ha, like kayo dyan ha, mga kapatid, mga birador. Ito, sabi dito, ito hindi ko masyadong extradition policy sa bansa, pinagtibay ng SC. Basahin ko para medyo Sige. Pinaprobohan ng Supreme Court ang mga bagong polisiya sa extradition ng individual na may kasong kriminal hatol na dapat isagawa sa ibang bansa. Layunin nito na matiyak na ang pagkakapare-pareho at magkaroon ng gabay sa paghawak ng extradition cases sa 16 na pahinang dokumento ay nilabas ng SC. Tinukoy ng Korte Suprema ang extradite bilang sino mang nasa teritoryo ng Pilipinas na hiniling ng ibang bansa para extradition o pansamantalang pag-aresto, maaaring i-extradite ang isang individual kung naging krimen ay pinarusahan ng parehong batas ng Pilipinas at ng humiling na bansa ng may hindi bababa sa 6 na buwang pagkakakulong. Ayan, medyo mahaba. Pag gusto mo tapusin ko? Hindi, okay na yan. Isa lang yan. Mag-iiyakan yung mga DDS dyan. Bakit? Bakit? Eh, malapit nang ihatid si Kibuloy. Hindi, pero ang sinasabi nila rito, parang ang sinasabi, medyo mahihirapan na raw sa pag-aresto. Kaya, pag-aresto kay... Ano ba yung sinasabi nila? Kay Bato. Kay Bato? At saka kay Bongo. Bakit naman? Kumbaga, is ICC yun eh. Same lang naman ng Ang tingin ko, ang mas kawawa dyan si Kibuloy. Hindi kasi pwede nang i-extradite ganun. Pwede nang i-extradite. Diba? Okay. Nag-uumpisa ng humiling ang Amerika na dalhin si Kibuloy doon eh. I think nung DOJ pa lang nga si Ombudsman Remulla, mukhang tatat na siyang ibigay si Kibuloy. Oo. Yan tingin ko kay Kibuloy. Doon naman kay Bato de la Rosa is tingin ko same lang nung kay dating Pangulong Duterte ang mangyayari dyan. Ganun lang din. Hindi extradition ba ang tawag doon sa kanya? Hindi ko na nga maalala eh. Pero ako talaga, Boss Mark, no, maisingit ko lang. Kasi during that time, nung yung sinasagawa yung pagdakip kay Duterte, syempre, nag-ano ka ng research para medyo mas maipaliwanag mo eh. Tapos yung pagpapaliwanag mo, ang okay eh. Pero ngayon, hindi ko makuha sa isip ko yung mga in-explain ko dati eh. Okay, ganito. Yung kay Duterte kasi, ang ginawa niyan, hindi ba nga, hindi ino-honor ng Pilipinas na kuhanin si Kibuloy ng, what's this? Init na ako kay Kibuloy na palayasin sa Pilipinas. Hindi ino-honor ng Pilipinas ang ICC kasi nga wala ng jurisdiction. As in ngayon, wala ng jurisdiction, di ba? Dahil nga si Duterte mismo. Correct, oo. So ngayon, gumawa ng paraan ng ICC na kinausap yung Interpol. So, imbis na diretso, paikot. Di ba? Gumawa ng long na proseso, mas mahaba. Ito yung shortcut eh. Government to government eh. Sa amin na yan si ICC to government eh. Sa amin na yan si Interpol, tapos sa local police nila. Kumbaga, yung police, kasi ang Interpol wala naman sariling police yan eh. Ang police ng Interpol is ang police ng Interpol is kung anong tayong kasapi sa kanila, yun yung national police, yun yung pinaka-police nila. So ganun ang ginawa doon. Yung kay Kibuloy talaga, ang sabi diyan, parehas na kaso, which is mukhang parehas naman yung kaso, Pilipinas at Estados Unidos. Tama. Kung may kasong ganun, then kung may batas para sa kasong ganun, tas parang kung may batas din sa Pilipinas na para sa kasong ganun, yun yata yung pagkakaintindi ko dyan din.
tapos ano pa, mas nauna pa na may kaso si Kibuloy, mas nauna pa na pinaghahanap si Kibuloy. 2 milyon ang dulya. Oo, naka-most wanted, nakalagay pa rin ba most wanted din si Kibuloy sa FBI? Nandiyan pa din. Pero ba't di pa rin natin binibigay, no? Parang kamakailan lang napag-usapan natin, humihingi yan ng hospital arrest ba? Oo. Diba? Tapos hindi na pagbigyan. Masyado ka naman mainit kasi sa mga DDS. Hayaan mo muna silang kalma muna, tapos yung biglang ibabiyahe na si Kibuloy, tapos saka sila biglang para month by month nabibigla sila. Pero yun din yata, no, yung ilayunin dyan ng SC, no, yung para hindi na matigil na yung kagaya niya, yung pagbibintang dun sa naganap na parang ang tawag nila siguro kidnap, di ba? Kidnap si Digong. Ayan, yan din siguro yan para pagtibayin yung batas na yung pagdating sa pag-extradite medyo mas smooth. Sila lang naman ang nagsasabi ng kinidnap niyan. Meron kang topic dyan yung sa di ba? Yung alin? Yung kay Pangulong Bongbong Marcos, yung sa ito na, pasunod na. Oo. Hindi kasi bigla lang pumasok sa isip ko, ini-issue ng mga DDS yun May picture, may litrato si Pangulong Bongbong Marcos. May picture si Pangulong Bongbong Marcos kasama yung buong leader sa ASEAN. At meron ding isang picture na wala si Pangulong Bongbong Marcos. So ngayon, yun yung pinapakalat ng mga DDS. Ay, kailan ko ba natalaka yun? Kahapon yata. Pinapakalat nila, sinasabi nila, kaya wala dyan si Bongbong Marcos kasi nga nahihiya. Ikaw ba naman most corrupt ang bayan mo? Ganito, ganyan. Kaya nga, diba? Gusto mo ba, kasi, anuhin na natin yan? Banat mo na, no? Hindi, wait lang, parang wala sa ko yun. Pero yun nga nakita ko rin nga yung picture kagabi kasi parang ang ikinukumpara nga rin yan, parang hindi ko alam kung kilala mo si TPL3. Tropa mo yun, di ba? Si TPL3, hindi ko nakakausap pero dumadaan sa akin yung Oo. Yung ang pagkakasabi niya, kasi isa sa mga magaling magsulat ng mga write-ups si TPL3. Ang pagkakasabi ni TPL3 doon, parang lang may meeting pang inattendan ng yung sa UN si PBBM. Kasi during that, may mga bilaterals yan. Yan, bilateral meeting. Dalawang bansa pag-uusap, pagtitibayan. Nataon yata na yung picture na yon na inulit nila yon, meron ng bilateral it's either Japan or Cambodia Japan or Thailand yata. So yun lang yun. Pero kumatin si Pangulong Bongbong Marcos, no? Yung mga kanyang kababaw na issue, pang mahina na lang ang utak niyan. At saka yung di ba? Siya na mag-chair ngayon. Ng ASEAN. Siya na magli-lead. Oo. Yun nga, ikinumpara, Boss Mark, makakat lang kita. Kasi parang ikinumpara nga ni TPL3 na kung maalala mo, no? Si Duterte, meron siyang hindi inatenan na isang buong nandun na siya sa bansa, tapos kasi nga nag-power nap. Nakatulog. Naalala mo yon yung balitang yon? Yung nag-power nap siya, tapos hindi siya nakatinong mismo. Isang buong... Si Duterte. Oo.